Kabanata 41. She subconsciously stepped back at aksidenteng natapilok. Nawalan siya ng balanse at sumandal. Ah! Kasabay ng pagsigaw, matalim ang mga mata ni Lito at mabilis ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang kanyang balingkinitan at malambot na baywang at hinaila siya sa kanyang yakap. Agad na namula ang mukha ni Lito. Ubo-ubo. Magkaharap silang dalawa, at magkadikit ang kanilang mga katawan. Sa di kalayuan, mukha silang magkasintahan. Sa ganitong paraan, sa loob ng ilang segundo, tila tahimik ang buong mundo na wala na. Kontento ka na ba? Tanong ni Makey sa mahinang boses. Hindi. Sumagot ng totoo si Lito. Ibinaba niya ang ulo, tiningnan ang namumula nitong mukha, at nagbiro, sok-sok, medyo payat ka nga. Hindi ko inaasahan na ang galing mo pala. Napakarumi mo. Ninatngat ni Makey Shen ang kanyang mga ngipin at malakas na tinapakan ang likod ng paa ni Lito. Hiss! Natigilan si Lito at napangiti sa sakit. Little girl, why are you so heartless? Ngayon lang kita niligtas. Halatang pinagsasamantalahan mo ako, walang modo, bastos. Ang puting nyebe na mukha ni Makey ay namumula sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa hinaing, na naging dahilan upang siya ay magmukhang kaakit-akit. Makey, sabi ko sa'yo maglakad ka ng medyo mabagal. Huwag kang maglakad ng mabilis. Napakadelikado sa bundok. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating ang matanda at ang nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, nang makita ng matanda si Lito, isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang matanda na mukha. Kuya, kailan ka pa dumating? Nagbilang si Lito sa kanyang mga daliri at nag-isip sandali. Mga 2 oras ang nakalipas. Ano? Hingal na hingal ang matanda sa hindi makapaniwala. Humph! Kanino ka nagsisinungaling? Ibig mong sabihin ay makakarating ka sa ganoong kahaba-habang kalsada sa bundok sa loob ng kalahating oras. Ngumuso si Jean Malot sa kawalan ng kasiyahan. Dapat tandaan na ang tatlo sa kanila ay maaaring ituring na may kaunting kung fu. Makakarating lang sila dito pagkatapos ng mahigit 2 oras. Kung ordinaryong tao lang, aabutin sila ng kahit kalahating araw bago makarating doon. Nagkibit balikat si Lito nang walang pakialam. There's no need for me to lie. You'll fall if you don't believe me. Lolo, siya ang kumuha ng Red Ganoderma. Ako ang unang nakakita. Galit na sabi ni Makey. Noon lang napansin ng matanda na nakatago ang kamay ni Lito sa likod, hawak ang isang top grade na Red Ganoderma na kasing pula ng dugo. Sa oras na ito, kahit na ang matandang lalaki, na palaging kasing tatag ng Mount Tai, ay may matinding pagnanasa sa kanyang mukha. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata kay Makey. Nakakatuwa. Kung sino ang unang makakuha nito ay magkakaroon nito. Kuya, medyo hindi nararapat ang pahayag mo. Dahil itong Red Ganoderma ay unang nakita ng apo ko, dapat sa amin ito. Nagdilim ang mukha ng matanda. Hindi ko ibibigay. Ibinalik ni Lito ang Red Ganoderma sa kanyang backpack at aalis na sana. Tumigil ka. Ibigay mo ang pulang Ganoderma. Hinarang ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang daan. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Sumimangot si Lito, at unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata. Alam na alam ni Jean na hindi siya katapat ni Lito, ngunit iginiit pa rin niya. Kahit mamatay ako dito, hindi ko hahayaan na dalhin mo ang Red Ganoderma. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niyang may kumikislap na itim na anino sa kanyang harapan at ang kanyang palso ay hinawakan ni Lito. Basag! 2 malulutong na tunog ng pagbitak ng buto ang maririnig, at ang magkabilang palso ay na-dislocate. Ah! Sumigaw si Jean habang nakatingin sa 2 kamay na walang lakas na nakababa. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mabilog na mata. 1 segundo, hindi hihigit sa 1 segundo. Paanong sabay na binali ng binata ang kanyang mga palso? Bagamat sinubukan niyang pigilan ito, hindi niya mapigil ang mapaungol sa sakit. Walang silbi ang 2 kamay mo ngayon. Ano ang magagamit mo para pigilan ako? Malamig na tiningnan ni Lito si Jean, na kalahating nakaluhod sa lupa, at walang pakialam na sinabi. Pagtingin sa tagpong ito sa harapan niya, puno ng gulat ang mga mata ng matanda. Hindi pa ako nakakita ng sinumang napakabilis sa buong buhay ko. Narinig ang pag-ungol ng matanda, bagamat kinasusuklaman ni Makey si Lito, ang kanyang magagandang mata ay napuno ng pagtataka. Dapat pansinin na hindi pa niya narinig ang papuri sa kanya ng kanyang lolo sa ganoong tono. Noong una, akala niya ay isa lamang magaling na martial artist ang binatang ito, ngunit ngayon ay tila hindi na siya ganoon kasimple. Matapos makitungo kay Jean, ipinalakpak ni Lito ang kanyang mga kamay. Aalis na sana siya, narinig niya ang boses ng matanda na nagmumula sa likuran niya. Little brother, magaling ka sa martial arts.
Why don't you have a competition with me? Tumigil si Lito at tumingin sa likod. Nakangiting nakatingin sa kanya ang matanda, at kumikinang ang matandang mata nito. Sinulyapan ni Lito ang matanda. Wala siyang interes. Sorry, hindi ako mahilig mangbuli ng mahina, lalo na kapag matanda na ang kabilang partido. Nang marinig ito, tiniis ni Jean ang sakit sa kanyang palso at galit na sinabi, bastos ka. Paano mo makakausap si Mr. Shen ng ganyan? Karangalan mo na magkaroon ng pagkakataon na makipagkompetensya sa kanya. Kilala mo ba kung sino siya? Siya, Jean. Kinawian ng matanda ang kanyang kamay, senyales na huwag nang ituloy. Bata, huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo. Baka magsisi ka sa huli. Habang nagsasalita ang matanda, yumuko siya at pumulot ng maliit na bato sa lupa. Kailangan ng matanda ng trabaho. You don't mind, di ba? Ngumiti ang matanda at itinaas ang palad. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang lihim na nagpapalakas. Makalipas ang ilang segundo, nabuo ang maliit na daloy ng hangin sa kanyang palad na unti-unting umaagos. Ang maliit na bato ay nabalot ng daloy ng hangin at lumutang sa isang kakaibang paraan. True Chi. Si Lito ay lihim na namangha. Hindi niya akalain na ang matandang ito ay talagang maglilinang ng tunay na chi. Sa mundong ito, kakaunti ang mga tao na maaaring maglinang ng tunay na chi. Ang matandang ito ay maituturing na isa sa pinakamagaling, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang tunay na chi ay hindi masyadong malakas at maputik. Sa makatuwid, sa mga mata ni Lito, ang antas ng kanyang pagsasanay ay karaniwan lamang. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Lito ang umiling. Nang makita siyang umiling-iling, medyo nalungkot ang matanda, at may kaunting lamig sa kanyang mga mata. Ha! Kunin mo ito, binata. Habang nagsasalita siya, biglang nagpuwersa ang matanda, at halatang bumilis ang True Chi sa kanyang palad. Gamit ang bato sa kanyang kamay, bigla niyang binaril si Lito na parang bala mula sa bar aisles. Haha, kung makialam si Old Shen, sapat na para sa brat na iyon na magdusa. Isang hitsura ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Jean habang siya ay naghiganti. Para kay Makey, hindi na siya makapaghintay na makita si Lito na ibinagsak sa lupa at humihingi ng awa. Sino ang hahayaang samantalahin siya nito? Habang pinagmamasdan ang pagdagsa ng bato patungo sa kanya, si Lito ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Sa katunayan, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot sa isang ngiti. Nakakatawa pa siya ngayon. Iiyak na siya. Paano niya malulutas ang flying stone killing ng lolo ko? Sa kabilang banda, pagmamalaki ni Makey. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, biglang gumalaw si Lito. Sinipa niya ang bato sa lupa papunta sa batis sa tabi niya, dahilan para tumailasak ang tubig sa isang iglap. Binuksan niya ang kanyang kanang kamay, at isang malakas at dalisay na genuine chi ang umikot dito, sumipsip ng isang patak ng tubig sa kanyang palad. Pagkatapos, bumaril ito pasulong. Sa isang kisap mata, nagbanggaan sa hangin ang patak ng tubig at bato. Kabanata 42. Isang matalim na tunog ang tumusok sa hangin na parang halimaw na tunog na tumatagos sa eardrum ng lahat. Sabay na tinakpan ni Jean at Makey ang kanilang mga tenga. Tanga ba siya? Paano niya magagamit ang tubig sa paghampas ng mga bato? Inilibot ni Makey ang kanyang mga mata sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang eksena sa kanyang harapan ay labis na ikinagulat niya kaya hindi siya makapagsalita. Ang batong bumangga sa patak ng tubig ay nabasag sa isang iglap. Ito ay naging isang buga ng puting usok at kumalat sa hangin. Gayunpaman, tila hindi huminto ang patak ng tubig. Diretso itong bumaril patungo sa glebela ng matanda. Lolo, mag-ingat ka. Si Makey ay hindi mapakali sa anumang bagay at sumigaw ng may kaba. Pinagmasdan ng matanda ang malalakas na patak ng tubig na lumilipad, ngunit sa paglipas ng panahon, wala na siyang kakayahang umiwas. Dahil alam niyang hindi siya makakatakas, kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at hintayin ang kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay, walang gumagalaw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo na si Lito sa kanyang harapan, at ang patak ng tubig na iyon ay wala kung saan man. Nakahinga ng maluwag ang matanda sa matagal na takot, at ang gulat sa kanyang mukha ay hindi masabi. Pagkatapos, magalang siyang yumuko kay Lito. Ang isang patak ng tubig ay maaaring tumagos ng bato, at ito ay maaaring talunin ng malakas sa pamamagitan ng lambot. Little kapatid, ako ay natalo, at inaamin ko ang pagkatalo. Dalhin mo itong blood Ganoderma. Humakbang si Makey at nagmamadaling sinabi, Lolo, para sa iyo ang pulang Ganoderma. Hindi natin maaaring hayaang kunin niya ito.
Excuse me, old man, sinaktan mo ba ang internal organs mo gamit ang genuine chi mo noong naglilinang ka noong mga unang taon? Kaya kailangan mo itong red Ganoderma para gumaling ang iyong mga sugat. Biglang tanong ni Lito. Ngayon lang niya nakita na bagamat malusog ang panlabas na anyo ng matanda, sa totoo lang, matagal nang sira ang mga laman loob nito. Ngayon, umaasa siya sa True Chi para mapanatili ang kanyang marupok na buhay. Nagulat ang matanda sa sinabi ni Lito. Paano mo nakita? Dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, walang nakakaalam tungkol dito maliban sa kanyang apo at sa kanyang pinagkakatiwalaang tagasunod. Nagkibit balikat si Lito at hindi siya direktang sinagot. Hindi mo mapapagaling ang sakit mo sa pulang Ganoderma. Ang pulang Ganoderma lang ang makakapagpabago ng iyong laman at dugo, ngunit ang iyong pundasyon ay nasira. Natatakot ako na ang epekto ng pulang Ganoderma lamang ay napakaliit. Nang marinig ito, napatulala ang matanda. Sa pagtingin sa binata sa kanyang harapan, hindi mabilang ang mga tanong sa kanyang puso. Paano niya nalaman ang mga mahiwagang halamang gamot tulad ng red Ganoderma? Paano niya nasabi na may mali sa kanyang katawan? Bakit alam niya ang paraan ng paggamot tulad ng likod ng kanyang kamay? Nakita ni Lito ang iniisip ng matanda sa isang sulyap. He smiled faintly and said, "There's no need to be curious about me. Isa lang akong ordinaryong tao, pero kung gusto mong mabuhay, mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko." Hindi naglakas loob ang matanda na pabayaan siya. Mabilis siyang tumango at sinabing, "Please tell me." Itinuro sa kanya ni Lito ang isang set ng martial arts formula, at pagkatapos ay sinabi, ayon sa formula na ito, dapat mong patakbuhin ito ng isang beses sa umaga, sa gabi, at sa gabi. Makalipas ang isang linggo, dapat mong pakuluan ang sopas na may pulang Ganoderma. Kailangan mong pakuluan ito ng 49 na oras at gumawa ng 9 na mangkok ng tubig sa isang maliit na mangkok, dapat mong tiyakin na matapos itong inumin sa isang maliit na mangkok ng gamot. After taking it, you must ensure that the medicine will be cured of the disease. Nang marinig ito, nagulat ang matanda at buong pasasalamat na sinabi, "Munting kapatid, maraming salamat." Sinulyapan siya ni Lito at hindi nagsalita. Nag-isip siya sandali. Hoy! Sinigawan niya si Makey at inihagi sa kanya ang pulang Ganoderma. Then, without saying a word, tumalikod na siya at aalis na sana. Ito. Saglit na hindi natauhan si Makey, ngunit natauhan ang matanda at agad na lumiwanag sa tuwa ang mukha nito. He gave us the red Ganoderma. He is so generous na hindi siya katulad natin. Bamantong hininga ang matanda na may emosyon at agad na naabutan si Lito sa 2 o 3 hakbang. Little brother, can you tell me your name and contact information? Iniligtas mo ang buhay ko ngayon, at malaki ang utang na loob ko sa iyo. Siguradong babayaran kita sa hinaharap. Lumingon si Lito at nakita ang maalab na ugali ng matanda. Hindi siya makatanggi, kaya sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan at numero ng telepono. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Lito, ang matanda ay napabuntong hininga ng may damdamin. Lolo, he is so powerful. Kung tutuusin, ikaw ang presidente ng Provincial Martial Arts Association. Mataas ang status mo. Bakit ang galang mo sa kanya? Ngumisi si Makey. Sa sandaling naisip niyang atakihin siya sa dibdib ng hooligan na iyon, sa sobrang galit niya ay gusto niya itong sakalin hanggang mamatay. Silly girl, anong alam mo? Umiling ang matanda at bumantong hininga. Sa aking pananaw, itong kapatid na Lito na ito ay maaaring maranggo man lang sa nangungunang 10 bahagi ng probinsya sa larangan ng martial arts cultivation. Humph, hindi ako naniniwala na napakalakas niya. Bumulong si Makey sa mahinang boses, at namula ang kanyang mga pisngi. If I meet him next time, hindi ko na siya papakawala ng madali. Makalipas ang 3 araw, naihanda na ni Lino ang lahat ng mga panggamot na materyales. Bilang karagdagan sa Mirage Beadgrass na kinuha ni Lito, ang pabrika ay opisyal na namuhunan sa pananaliksik at pag-unlad. Sa sandaling ito, dumating ang balita mula sa pamilyang Argel na ang kanilang ointment ay matagumpay na nagawa at malapit nang may palabas sa publiko. Nang marinig ang balitang ito, hindi mapigilan ni Lito na mapangiti. Bastos, enjoy your final glory. Sa malapit na hinaharap, lahat kayo ay magiging mga asong walang tirahan. Sa isang kisap mata, 1 linggo nang nagtatrabaho si Lito sa ospital. Sa araw na ito, turn niya na magtrabaho sa night shift. Walang tao sa koridor. Bigla siyang nakarinig ng ungol ng isang babae. Isa pa, pamilyar na pamilyar ang boses. Kasunod ng boses, pumunta siya sa pintuan ng isang ward. Sa pagkakaalam niya, parang walang pasyente sa ward na ito. Nakasimangot na itinulak niya ang pinto at nakita niyang nakalock ito mula sa loob. Hindi tama yan.
Napagtanto ni Lito na ang mga bagay ay hindi simple at agad na ginamit ang kanyang X-ray vision. Pagtingin niya sa makapal na kahoy na tabla, nakita niya na si Fe ay nakahiga sa isang hospital bed, walang malay. Sa tabi ng kama, may isang pamilyar na tao. Buang Joe. Sa sandaling ito, tumingin si Buang kay Fe, na nakahiga sa kama, at lumitaw ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Fe, pagkatapos ng gabing ito, akin ka na. Nag-aatubili na idinilat ni Fe ang kanyang mga mata, minatngat ang kanyang mga ngipin, at sinabing, ano ba talaga ang laman ng kape na ibinigay mo sa akin? May maganda nga akong nilagay dito, pero huwag kang mag-alala. Hindi ito makakasakit sa katawan mo. Mas magiging interesado ka lang dito. Tumawa si Buang sa kaawa-awang paraan. Basta, hindi ko ine-expect na ganyan ka pala na tao. Ang mga mata ni Fe ay puno ng kawalan ng pag-asa. Haha, I wanted to pursue you slowly. Sinong nagsabi sa iyong landiin mo si Lito buong araw? Hindi ba niya ako pinipilit? Nang banggitin si Lito, puno ng hinanakit ang mga mata ni Buang. Galit na sinabi ni Fe, si Dr. Lito ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Kahit papaano, hindi siya gagawa ng ganoong kaiyahiyang bagay. Ba! Anong qualifications ba ang kalaban ng kawawang lalaking iyon? In terms of academic background and family background, I am not better than him. May mali sa panlasa mo. With this, he said with an beast smile, after tonight, you will know how good I am as long as you become my woman. Nakaramdam ng pagkasuklam si Fe mula sa kaibuturan ng kanyang puso at sumigaw, huwag mo nang isipin iyon. Tulong. Halika na. Sigaw ka lang. Walang makakahanap sa lugar na ito, at walang kwenta ang pagsigaw mo. Ngumiti ng masama si Buang, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa mapang-akit na dibdib ni Fe. May naisip agad siya at nagsimulang maghubad ng pantalon. Sa sandaling ito, pang! Sa malakas na ingay, agad na nabasag ang matigas na pinto. Kabanata 43. Ay nako, sino te? Si Buang ay nakasuot lamang ng isang pares ng pula, triangular na short. Hawak-hawak niya ang isang pares ng hinubad na pantalon sa kanyang kamay at galit na nagmumura. Tinapakan ni Lito ang mga debris at hakbang-hakbang na naglakad. Nang makita niya kung sino iyon, galit na galit si Buang. Damn it! It's you? A loser? Who ruined my plan again? Umalis ka nga dito, or don't blame me for being rude. Ngumiti si Lito. That's good. Don't stand on ceremony with me. I won't stand on ceremony with you. Nang marinig ito, agad na tumigas ang mukha ni Buang, dahil malinaw sa kanyang puso na tiyak na hindi siya mapapantayan ni Lito kung kikilos siya. Kaya naman, binago niya ang kanyang diskarte at sinabing, bibigyan kita ng 100,000. Magkunwaring hindi mo ito nakita. Umalis ka kaagad dito. Tumawa si Lito. I'll give you 200,000. How about you perform at the front desk like this? Ikaw. Galit na galit si Buang. You'd better know what's good for you. My dad is the vice president. Kaya niyang durugin ang langaw hanggang mamatay sa casual na paggalaw ng daliri niya. Ngumiti si Lito at malamig na tinitigan si Buang. Akala ni Buang ay natakot siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinuka ni Lito ang kanyang bibig. Umalis. Ito ay isang malamig na salita. Ano bang pinagsasabi mo? Basura ka, anong karapatan mong paalisin ako dito? Ang tatay ko ang pinuno dito. Kung gusto mong lumabas, Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinipa siya ni Lito sa dibdib at pinalipad siya. Puff! Iniluwa ni Buang ang isang subo ng lumang dugo. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi bababa sa 5 tadyang niya ang nabali. You're dead meat. Maghintay ka lang. Hindi pinapansin ang sakit, nagpumigla si Buang na bumangon at natisod. Isang maanghang na manok. Tahimik na nagmura si Lito at pagkatapos ay tumingin kay Fe, na nakahiga sa kama. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga mata ay kasing akit ng seda, at ang kanyang bibig ay gumawa ng humuhuni. Ang kanyang magandang katawan ay patuloy na umiikot, at ang kanyang katawan ay medyo sexy. Naku, nagsimula nang magkabisa ang gamot. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lito. Agad siyang pumunta sa harap at pinagamot siya ng acupuncture. Lito, ikaw. Anong ginagawa mo? Ang mga mata ni Fe ay puno ng tubig habang siya ay nagpupumilit na panatilihin ang kanyang pagiging makatwiran. Tumingin siya kay Lito habang inaalis nito ang kwelyo nito at nagmamadaling nagtanong. Upang gamutin ang lason. Ang sagot ni Lito ay walang katumbas at sandali. Makalipas ang 15 minuto, pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo at nagpakawalan ng mahabang hininga.
Naka-recover na rin ako sa wakas. Sa paglabas ng gamot, unti-unting tumahimik si Fe at nakatulog. Ang kanyang tingin ay dumaan sa kanyang matikas at gumagalaw na katawan. Ang kanyang balat na puti nyebe ay parang yelo at nyebe, at ang kanyang magugulong damit ay lubhang nakakaakit. Agad na naramdaman ni Lito ang init at tuyo sa kanyang katawan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya at itinaas ang kamay para itali muli ang mga butones sa dibdib niya. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Buang kasama ang isang grupo ng mga nurse at security guard. Look, I'm right. Hayop lang ang sinasabi mong miracle-working doctor. Itinuro ni Buang si Lito at sumigaw. Sa mata ng lahat, si Fe ay nakoma, ang kanyang mga damit at butones ay tinanggal, at ang kamay ni Lito ay nasa kanyang dibdib. Kitang-kita ang sitwasyon. Bitawan mo si Dr. Tong. Hindi ko ine-expect na si Dr. Lito ay ganoong tao. Tama. Masyadong nakaka-disappoint. Guards, dalhin niyo siya sa police station. Ang mga galit na boses ay sunod-sunod na tumaas at bumagsak. Ang mga mata ng lahat ay puno ng paghamak at pagkasuklam habang nakatingin kay Lito. Halika na. Ikinaway ng security captain ang kanyang kamay at malakas na sinabi, hulihin mo ang hayop na ito para sa akin. Oo, Ginoo. Sumagot ang 5 security guard at pinalibutan si Lito. Tahimik na nakatayo doon si Lito, sinulyapan ng lahat, at mahinahong sinabi, wala akong ginawa kay Fe. Sa kabaligtaran, iniligtas ko siya. Tingin mo tanga kami. Galit na galit ang kapitan ng seguridad. Bakit nakoma ngayon si Dr. Tong? Anong ginawa mo sa kanya? Itong tanong, gusto mong itanong kay Dr. Joe. Nilagyan niya ng droga si Fe at sinubukang gumawa ng masama. Iniligtas ko siya. Dama po ang malamig na tingin ni Lito kay Buang. Kalokohan. Itinuro ni Buang ang mga benda sa kanyang katawan. Ako ang nagtangkang pigilan ka sa pagkikimkim ng masamang intensyon. Pinagtripan mo ako ng ganito. Sinisiraan mo ako. Ang iba naman ay bangulong, si Dr. Joe ay may magandang background sa pamilya. Imposibleng gawin niya ang ganoong bagay. Tama. Itong si Lito, walang nakakaalam ng background niya. Tama ka. Itinuro ng kapitan ng seguridad si Lito at malakas na sinabi, ang ebidensya ay kapanipaniwala. Huwag mong subukang tanggihan ito. Mga lalaki, arestuhin siya at ipadala siya sa istasyon ng pulisya bukas ng madaling araw. Nang makita ito, si Buang, na nagtatago sa likod ng mga tao, ay may masasamang ngiti sa kanyang mga mata. Sinong nang-ahas na hulihin ako? Naningkit ang mga mata ni Lito, at biglang bumangon ang lamig sa kanila. Nang tumingin sa kanyang mga mata ang security guard ay naramdaman niyang parang may tumagos na espada sa kanyang puso. Ang kanyang likod ay malamig, at walang sino man ang nang-ahas na sumulong sa isang sandali. Mga walang kwenta kayo. Ang ulo ng mga security guard ay nagalit, at pagkatapos ay sumugod kay Lito gamit ang isang electric baton. Hehe, tanga? Tapos ka na. Puno ng mali siya ang mukha ni Buang. Gayunpaman, nang sumugod ang kapitan ng seguridad sa harap ni Lito, hindi man lang nakita ng mga tao kung ano ang nangyari ng malinaw. Nakita lang nila ang natitirang anino ng isang binti na dumaan. Boom! Ang matabang security captain ay lumipad palabas na parang patay na baboy at tinamaan ang cabinet 5 metro ang layo. Nabasag agad ang cabinet. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay puno ng takot habang nakatingin kay Lito. Ang kapitan ng mga security guard ay tumimbang ng hindi bababa sa 180 kilo, at sinipa siya ng 5 metro ang layo. Anong klaseng abnormal na kapangyarihan ito? Aray, sobrang sakit. Napasigaw sa sakit at nagpupumiglas ang security captain, ngunit hindi siya makabangon. Malamig na tumingin sa kanya si Lito, isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Nagbitak ang gulugad mo. Kapag gumalaw ka ulit, habang buhay ka na nakahiga sa kama. Ano? Agad na pinagpawisan ang kapitan ng mga security guard at hindi na naglakas loob na gumalaw pa. Sabay galit niyang sabi, damn it, let's see how I will deal with you. You guys, pick up the guy and destroy his hands and feet. Make him not able to get up for the rest of his life. Nang makita ito ng 5 security guard, galit na galit din sila at sinugod si Lito. Kung sabay silang umatake ng 5, hindi niya sila matatalo. Turuan mo ng magandang aral ang hamak na ito. Nang marinig ang sigaw ng karamihan, ang mga mata ni Buang ay malamig at mabangis. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, napakadali para sa kanya na sirain ang kanyang mga kamay at paa. Mas mabuting patayin siya. Nang marinig ang sigaw ng iba, puno ng lakas at fighting spirit ang 5 security guard. Pagkatapos magtinginan, nilapitan nila si Lito na may dalang mga electric baton.
Nagliwanag ang mga mata ng lahat habang inaabangan ang pagbugbog kay Lito. Sayang. Bahagyang napabuntong hininga si Lito at walang pakialam na sinabi, isang grupo ng mga snob na minamaliit ang iba. Sa kasong ito, huwag mo akong sisihin. Humagalpak ng tawa ang 5 security guard, at sinabi ng isa sa kanila, ang yabang mo. Akala mo ba matatalo mo kami? Mga kapatid, turuan natin siya ng leksyon. Sumugod ang 5 security guard. Bang! 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 Sa isang iglap, sa 5 sunod-sunod na ingay ng tunog, 5 security guard ang sunod-sunod na lumipad palabas at nahulog sa basurahan sa sulok. Aray! Sobrang sakit. Ilang saglit, sunod-sunod na hiyawan. Sa pagtingin sa hindi kapani-paniwalang eksenang ito, lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata, ibinuka ang kanilang mga bibig, at hindi makagawa ng ingay sa kanilang mga lalamunan. Napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng hindi makapaniwala, ngunit kailangan nilang paniwalaan ito. Nakita nila ito ng kanilang mga mata, ngunit sa isang kisap mata, silang 5 ay napahiga. Anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan at bilis ito? Kabanata 44. Katahimikan, kumpletong katahimikan. Huminto ang lahat sa pagsasalita at tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Tiningnan ni Lito ang mga nakakulong na security guard sa sahig na may kalmadong mga mata, na para bang ang mga taong ito ay nakahandusay sa sahig at walang kinalaman sa kanya. Ang mukha ni Boang ay sobrang pangit, at ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang bibig ay patuloy na kumikibot. Tahimik siyang umatras at aalis na sana ng dahan-dahan. Biglang nahulog ang tingin ni Lito sa kanya. Ito ay malamig sa yelo at puno ng isang kahangahangang layunin ng pagpatay. Gustuhin man ni Boang na magpanggap na hindi niya ito nakita, hindi niya magawa dahil masyadong nakakatakot ang tingin sa kanyang mga mata. Biglang gumalaw si Lito. Itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo kay Boang. Automatikong gumawa ng paraan ang mga tao para sa kanya. Walang nang-ahas na sumbatan siya muli, at walang may lakas ng loob na pigilan siya. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Ang mabagal na lakad ay kasing lalim at duguan ng halimaw. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Ang tatay ko ang associate din. Hindi mo ako mahawakan. Umiling si Boang at inulit ang mga salitang ito sa takot. Napakahina ng kanyang mga paa na halos hindi na siya makatayo. Wala man lang siyang lakas para umatras. Hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Hindi pinansin ni Lito ang kanyang mga salita at sinabi na may bahagyang nanghihinayang tono. Walang galit o hinanakit sa kanyang mga mata. Sa halip, kalmado at malalim ang kanyang mga mata, na para bang isang mahirap na tao ang kanyang tinitingnan. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nanginig si Boang at sumigaw ng tulong sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, walang nang-ahas na tumayo. Alam ng lahat na ang pag-iwas sa oras na ito ay simpleng panliligaw kay kamatayan. Biglang-bigla, bago makapag-react ang sinuman, gumalaw ang figure ni Lito. Basag! Basag! Mayroong 2 malulutong na tunog ng pagbitak ng buto. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nakita nila na ang mga braso ni Boang ay napilipit sa kakaibang twist. Ah! Lumuhad si Boang sa lupa, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong gusali ng ospital. Sa mga nanonood, walang kakulangan sa mga doktor ng buto. Sa isang sulyap, makikita nila na ang mga braso ni Boang ay ganap na nabali. Ang kamay ko. Ang braso ko. Napaungol si Boang sa sakit. Ang gwapo niyang mukha, na dati ay itinuturing na gwapo, ay nabaluktot na sa nakakakilabot na antas. Gulat na gulat ang mga nanonood. Bilang isang doktor, ang kanyang braso ay may kapansanan. Ang kanyang buhay ay dapat na matapos. Masyadong malupit. Mas masakit pa kaysa patayin siya. Ang talakayan ng ibang tao ay hindi nakaapekto kay Lito. Ang kanyang mukha ay sobrang kalmado, at tumingin siya kay Boang na para bang nakatingin siya sa isang tambak ng mabahong basura. Pagkatapos noon, nilaibat niya ang tingin sa mga tao. I will explain this matter to the director tomorrow. I don't mind you call the police, because justice is the human heart. Ang bawat salita ay malakas at malinaw. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis. Hanggang sa tuluyang nawala ang figure ni Lito, sa koridor ay natauhan ang mga tao na parang nagising lang sila mula sa isang panaginip. Sinundan ng kanilang mga mata ang direksyon na matagal na niyang nilisan. Sino siya? Ito ang pagdududa sa puso ng lahat. Kinabukasan, sa opisina ng direktor. Pang! Hinampis ni Dinwang ang kanyang palad sa mesa, at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Lito? Ah? Lito? Bakit ka nalilito?
Kahit Sir ka ni Buang, hindi mo kayang sirain ang kanyang mga kamay. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Tamad na humikab si Lito at mahinang nagsabi, hindi ko naisip iyon. Ikaw. Galit na tinitigan siya ni Executive Wang. Ang ama ni Buang ay ang vice-presidente, si Lian Zhou. Ang taong ito ay may napakakomplikadong relasyon sa lipunan. Kahit ako ay kailangang bigyan siya ng kaunting paggalang sa pang-araw-araw na buhay. Sinira mo ang buhay ng kanyang anak. Paano kanya pakakawalan? Sa pagbanggit kay Lian, si Lito ay huminga ng malamig. Hindi niya ako bibitawan. Hindi ko rin siya bibitawan. Talagang hindi ka natatakot sa mga hindi mo kilala. Bamantong hininga si Executive Wang at walang magawa. I've been practicing medicine for so many years, but I've never met a medical genius like you. Hindi ka mapapahamak dahil dito. Kaya, mas mabuting tumakas ka habang walang gulo si Lian. Tumayo si Lito at ngumiti sa Dean. Director Wang, salamat sa iyong pag-aalala, ngunit hindi ko intensyon na tumakas. Ako ang magdadala ng kahihinatnan ng aking gagawin. Mula sa simula hanggang sa huli ay walang bakas ng kaba sa mukha niya. Sa kabaligtaran, siya ay tumingin ng relaxed. Natatakot ako na hindi mo kayang bayaran ang kahihinatnan. Walang magawang umiling si Executive Wang. Nang kukumbinsihin na sana siya ulit ay may biglang ingay sa labas ng pinto. Hayaan mong lumabas ang batang iyan at pilayin ang mga braso ng anak ko. Gusto kong pagbayaran niya ang buhay niya. Nagbago ang mukha ni Executive Wang. Tapos na. Nandito na si Lian. Nang matapos siyang magsalita ay may malakas na ingay. Pang! Bumukas ang pinto mula sa labas. Naglakad si Lian sa unahan, na sinundan ng isang grupo ng mga batang lalaki na gumagala, bawat isa ay may hawak na bakal. Lito, tiyak na hindi ka makakalabas ng ospital ng buhay ngayon. Itinuro ni Lian si Lito. Ang kanyang mukha ay napuno na ng matinding galit, na para bang gusto niyang kainin si Lito ng buhay. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagising si Fe, na natutulog buong gabi sa isang partikular na ward. Ate Tong, may problema tayo. Isang batang nurse ang tumakbo na may gulat na mukha. Anong problema? Natatarantang tanong ni Fe. Na-disable ni Dr. Lito si Dr. Buang kagabi. Ngayon, pinamumunuan ni Vice President Joe ang isang grupo ng mga gangster para hilingin kay Dr. Lito na bayaran ang buhay niya. Hindi siya mapipigilan ni Dean Wang. Nag-aalalang sabi ng nurse. Lito. Bumilis ang tibok ng puso ni Fe. Halos gising siya. Naalala niya agad ang nangyari kagabi. Ang huling naalala niya ay pinalayas ni Lito si Buang at tinulungan siyang mag-detox. Nagawa niyang manatiling hindi nasaktan at lubos siyang nagpapasalamat sa tulong ni Lito. Ate Tong, anong nangyari kagabi? May nagsabi na gusto ka raw saktan ni Dr. Lito. Totoo ba iyon? Curious na tanong ng nurse. Umiling si Fe. Wala nang oras para sabihin ang mga bagay na ito ngayon. Sa madaling salita, si Lito ay isang maginoo. Pumunta at tingnan mo muna ang sitwasyon. Pupunta ako doon. Sige ate Tong, bilasan mo. Pagkaalis ng nurse na nagmamadali, napaisip si Fe. Tinalo ni Lito si Buang, kaya dapat may kinalaman siya dito. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Pagkatapos niyang magdesisyon, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Fe. Sa wakas willing ka nang tawagan si Dad. Nagulat ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nanggaling sa telepono. Dad. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Medyo malamig ang tono ni Fe. My dear daughter, don't be so cold to me. It was my fault last time. Hindi kita dapat pinilit na makasama ang young master ng pamilya Wukas. Umuwi ka na dali, okay? Ang tono ng nasa katanghaliang lalaki ay napakadoteng, na may kaunting panghihinayang at pambabala. Tay, wala akong panahon para sabihin sa iyo ang mga ito ngayon. Wala ka bang impluensya sa Badok City? Ang isang kaibigan ko ay nasa problema at nangangailangan ng iyong tulong. Si Fe ay dumiretso sa punto. Ito. Fe, mag-isa ka sa labas. Huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Umuwi ka na dali. Nag-aalala kami ng nanay mo sa kaligtasan mo. Nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kabanata 45. Kung ganoon ang kaso, hindi ka payag. Ikinunot ni Fe ang kanyang magagandang kilay, mukhang medyo malungkot. Fe, hindi mo naiintindihan. Ordinaryong kaibigan lang siya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng pabor. Matigas ang tono ng tatay ni Fe. Tila ayaw tumulong ng kanyang ama, kaya walang pagpipilian si Fe. Nagpasya siya at galit na sinabi, well, Dad, if I tell you, boyfriend ko talaga ang taong ito. Ano? Nagulat ang ama ni Fe.
Boyfriend. Kailan kayo nagpakasal? Sinong young master ng pamilya siya? Hanggang saan na ba siya? Hanggang saan? Isang kulay rosas na pamumula ang lumitaw sa mukha ni Fe. She made up her mind and said, We have already slept together. Babae na niya ako. I'm not going to marry him in this life. Kung hindi mo ako tutulungan, magiging single ang anak mo habang buhay. 10 segundong katahimikan ang namayani doon, at tanging ang mabibigat na paghinga ng ama ng bata ang maririnig. Tell me the address, and I'll get someone to deal with it. Kung tungkol naman sa pagitan mo at ng lalaking iyon, mamaya na natin pag-usapan. Matapos ibaba ang telepono, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Fe at hinawakan ang kanyang pisngi, na medyo nag-iinit pa rin. Lito? Lito? Para mailigtas ka, binayaran ko na ang reputasyon ko. Hindi ka masasaktan, o habang buhay akong magkasala. Puno ng pag-aalala ang maganda niyang mga mata. Sa opisina ng direktor, may isang grupo ng mga tao na nanunood ng kasiyahan sa labas ng pinto. Matandang Joe, huwag kang magulo. Walang makakapidyo sa iyo na pumatay ng tao. Tumayo si Executive Wang sa pagitan ni Lian at Lito, puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Galit na galit si Lian. Itinuro niya si Lito at sinabing, kung gusto mong iligtas ko ang kanyang buhay, maaari mong hilingin sa kanya na yumuko ng 100 beses sa harap ng aking anak at pagkatapos ay baliin ang kanyang sariling mga kamay at paa. Hindi siya pinapayagang tumuntong sa Badok City sa buong buhay niya. Ito. Nilinggan ni Executive Wang si Lito, at nakita niyang nakaupo siya sa isang upuan at masayang umiinom ng tsaa. Lito, halika rito at humingi ng tawad kay Vice Director Joe. Dapat mong gantihan siya. Galit na galit si Executive Wang na halos gusto na niyang dumura ng dugo. Nang makitang hindi siya tinignan ni Lito sa kanyang mga mata, ang galit sa puso ni Lian ay lalong lumakas at siya ay sumabog. Damn it! I think hindi siya luluha hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Sa pamamagitan nito, ikinawin niya ang kanyang kamay sa binata sa likuran niya at sinabi, lahat kayo, lumapit sa kanya ng sama-sama. Wasakin siya at ipaghiganti ang aking anak. Nang marinig ito, agad na sumugod ang grupo ng mga binata at pinalibutan si Lito. Anak, malas mong makilala kami ngayon. Mahigit sa 100 tao, na bawat isa sa kanila ay may isang baras na bakal na kasing kapal ng isang braso sa kanilang mga kamay, na titig kay Lito. Nagkaroon ng buzz of discussion sa mga nanunood sa labas ng pinto. Obvious naman na hindi madaling pakitunguhan ang mga taong ito. Natatakot akong magkaproblema si Dr. Lito. Kasalanan niya kung bakit niya pinalo ng ganoon si Dr. Joe. Deserving siyang bugbugin hanggang mamatay. Nako, sa murang edad niya, magiging pailay siya dahil sa isang saglit na salpok. Sayang naman. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong naging mayabang ang binata. Kinuha ng isa sa kanila ang bakal na patpat at binasag ang teapot sa mesa ng malakas. Little Bastos, nasa mood ka pa bang uminom ng tsaa kapag malapit ka ng mamatay? Hindi masama ang iyong pag-iisip. Pagkasabi niya noon ay nagtawanan din ang ibang mga gangster. Sa oras na ito, inubos ni Lito ang tsaa sa kanyang tasa at sinulyapan ang mga taong ito. Napakalma ng kanyang mga mata na walang bahid ng emosyon sa mga ito. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, at walang emosyon sa kanyang tono. Ano? Naisip ng binata na may sira ang tenga kaya nakangiting tanong nito. Tumangala si Lito at malamig na tinitigan siya. Marahan niyang sinabi, sasabihin ko sa iyo. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, kaya kong iligtas ang mga kapatid mo. Puff! Hahaha! Nagkatinginan ang mga binata. Pagkatapos ng awkward silence, humagalpak sila sa tawa. May mali ba sa utak ng lalaking to? May sakit pala sa pag-iisip. Hahaha, nakakatuwa. Nakita rin ng mga doktor at nurse na nanunood na nakakatawa ang mga salita ni Lito. Anong meron sa kanya? Nakakatakot ba talaga siya? Malaking bagay yun. Pinagyayabang niya yun. Tingnan natin kung paano niya ito tatapusin mamaya. Nagulat din si Executive Wang at hindi alam kung ano ang gagawin ni Lito. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay malinaw na hindi niya kontrolado. Napabuntong hininga siya at nagpasya na huwag na lang siyang makialam. Ang nangungunang gangster ay lumapit kay Lito, itinuro ang kanyang ilong gamit ang isang stick, at sinabing may mabangis na ngiti, Little Bastos, are you scared out of your wits? How dare you ask me to apologize to you? You must be bold. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang patpat at hinampas ng malakas sa ulo ni Lito. Ang mahiyain na nurse ay natakot kaya tinakpan niya ang kanyang mga mata, natatakot na makita ang utak ni Lito.
Ang mga mata ni Lian ay puno ng kasamaan, at isang nakakatakot na ngiti ang nakasabit sa mga sulok ng kanyang bibig. Puno ng pananabik ang kanyang mukha habang naghihintay na makitang dumudugo ang ulo ni Lito. Gayunpaman, nang ang patpat na bakal ay nahawakan sa hangin, bigla itong tumigil. Kahit anong pilit ng binata, ang stick ay inilagay sa gitna ng hangin at hindi makagalaw. Ang kabilang dulo ng baras na bakal ay ikinapit ng dalawang daliri ni Lito. Damn it, mag-away tayo. Patayin mo siya. Tumingin si Lian sa gilid. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, nagmura siya ng malakas na balisa. Huminga ng malalim ang binata at ginamit ang buong lakas. Mapuputok na ang mga kalamnan sa braso niya, pero hindi pa rin gumagalaw ang bakal na stick. Si Lito, sa kabilang banda, ay nakaka-relax at walang kahirap-hirap na hitsura mula simula hanggang katapusan. Hindi ka ba kumain kaninang umaga? Dahan-dahan niyang biro. Ikinuyom ni Lito ang kanyang mga kamao at galit na sumigaw sa iba pang mga gangster, ano pa ang hinihintay ninyo, walang kabuluhan. Sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Sigurado ka ba? Si Lito ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ngunit ang kanyang malinaw na mga mata ay napuno ng matinding kalmado na nagpapanindig ng balahibo ng isa. Biglang nagdilim ang mga mata ni Lito. Sa isang iglap nakita na lamang siya ng mga tao na casual na ikinaway ang kanyang braso, at ang binata sa kanyang harapan, kasama ang kanyang patpat, ay inihagis sa hangin. Pang! Nagkaroon ng malakas na ingay. Ang binata ay direktang tinumbok ang bubong, nabasag ang chandelier, at ang salamin ay nabasag, nagkalat sa sahig. Malakas din ang pagkahulog ng binata sa sahig na parang patay na bagay. Malinaw na nakikita ng mga tao na mayroong hindi mabilang na mga piraso ng salamin sa kanyang likod, at ang dugo ay umaagos na parang isang blood hedgehog. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay nakabitin ng walang anumang lakas, at hindi siya gumagalaw. Katahimikan. Napakatahimik noon. Sa sandaling ito, lahat, kabilang ang grupo ng mga kabataang gangster at Lian, ay bumuka ang kanilang mga bibig at nanlaki ang kanilang mga mata na parang nakakita ng multo. Napakalupit noon. Isa lang ang emosyon sa mata ng mga tao. Walang inaasahan na ang tila ordinaryong batang ito, na kahit medyo mabait, ay magiging napakadugo at nakakakilabot kapag umatake. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Kung sisirain mo siya, babayaran kita ng 10 beses. Umungol si Lian na parang nabaliw, at may bakas ng panginginig sa kanyang boses. Sa orihinal, higit sa 100 gangster ang nagsimulang umatras, ngunit nang marinig nila ang 10 beses na presyo, ang kasakiman sa kanilang mga mata ay agad na lumakas. Sabay na tayo. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya tayo kayang harapin ng sabay-sabay. Ninatngat nila ang kanilang mga ngipin, at ang kanilang mga mukha ay kasing bangis ng mga gutom na hayop. Pagkatapos nilang magkasundo, bumuo sila ng bilog at inatake si Lito mula sa lahat ng direksyon. Mahigit sa 100 baras na bakal ang tumama sa ulo, dibdib, likod, at leeg ni Lito. Kabanata 46. Naupo si Lito sa upuan, tinatimad na tumingin sa paligid, at umiling. Bakit kailangan mong mamatay? Ang dal-dal mo. Pumunta sa kamatayan, halimaw ka. Ang mga mata ni Lian ay namumula. Gayunpaman, bago mawala ang kanyang boses, biglang itinabi ni Lito ang upuan at tumingkayad, at winalis ang isang paa na parang lobo. Bitek, basag, basag. Walang humpay na maririnig ang tunog ng mga buto. Sa isang kisap mata, ang 12 ng mga tao ay bumagsak lahat sa lupa, sumisigaw at sumisigaw habang ang kanilang mga kanang binti sa kanilang mga bisig. Kung titingnang mabuti, nakita nilang bali lahat ang kanang binti at kakaibang anggulo ang ipinakita. Sa gitna ng mga taong ito, biglang tumayo si Lito at sinulyapan ang mga basurang ito na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isang sandali, sa opisina ng malaking din, tila nagyelo ang kapaligiran, at ang paligid ay napuno ng tunog ng hingal. Ito. Masyadong malakas. Hindi naman ganon ang bilis ng tao. Grabe. Namumula ang mukha ni Lian, na parang nakakita ng multo. Titig na titig siya kay Lito, malapit nang lumabas ang mga mata nito sa mga saksakan nito. Hindi ka tao, hindi ka tao. Unti-unti silang nagbubulungan, at ang buong pagkatao niya ay nalilito. Sa oras na ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Executive Wang. Kahit papaano ay hindi malalagay sa panganib si Lito. Sa oras na ito, isang babaeng malapilak na kampanang boses ang dumating. Lito. Nagmamadaling naglakad si Fe, na sinundan ng isang matandang nasa edad 50 anyos. Namula ang mukha ni Fe, at kitang-kita ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, na nangangahulugang nakatakbo siya hanggang dito. Ayos ka lang ba?
Nag-aalalang tanong niya, punong-puno ng pag-aalala ang mga mata niyang puno ng pag-aalala. Ngumiti si Lito, sinulyapan ang mga umuungol na gangster sa lupa, at sinabing, dapat mong tanungin sila ng tanong na ito. Sa pagtingin sa kahabag-habag na sitwasyon sa sahig, ang munting mukha ni Fe ay nanlamig saglit. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Lahat ba ng mga taong ito ay nasaktan ni Lito? Imposible. Sa tingin mo ba bibitawan kita? Gumalaw ang nakakuyong na kamao ni Lian, at puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang telepono at handa nang tumawag sa kung sino man. Maghintay. Sumenya si Fe sa matandang sumama sa kanya gamit ang kanyang mga mata. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong suit na may kalahating puting buhok sa kanyang mga templo. Napakaseryoso niyang tingnan at may pambihirang kamahalan. Ang matanda ay humakbang pasulong, sinulyapan si Lian sa kanyang malalalim na mga mata, at dahan-daang sinabi, ang pangalan ko ay Fango Bait, at ako ang kinatawan ni Sanyo Tong, ang pinuno ng Tong Group. Hindi ko alam kung maaari mo akong bigyan ng mukha at bitawan si Mr. Lito. Fango. Fango Bait. Nang marinig ang pangalang ito, agad na namutla ang mukha ni Lian. Tulad ng alam ng lahat, si Fango ang kinatawan ng Tong Group sa Badoc City at siyang namamahala sa lahat ng negosyo ng grupo sa Badoc City. Sa isang kahulugan, sa Badoc City, ang pagkakita sa kanya ay katumbas ng pagkakita kay Sanyo Tong. Para naman kay Sanyo, isang maalamat na tao na umalis sa Badoc City na walang mga kamay at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa buong probinsya, ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay malawak na kumalat. Noong mga unang taon daw noong nag-aaral ang kanyang pamangkin, siya ay kinidnap at bina-blackmail. Pagkaraan ng 3 oras, 12 katao ng buong pamilya ng mga kidnapper, matanda at bata, ang lahat ay namatay sa marahas na kamatayan. Mula noon, wala nang nang-ahas na makipagrelasyon sa kanya. Ito ay isang kakilakilabot na tao na kombinasyon ng karunungan, ambisyon, at kalupitan. Bilang isang katuwang na direktor, si Lian ay maaaring hindi maging katapat ng langgam sa kanyang harapan. Matapos marinig ang mga katagang, Tong's Group, at Sanyo Tong, ang mga tao ay sumambulat sa nagulat na talakayan. Tong Group. Yung Tong Group ba na may mahigit 10 billion assets at rank sa top 20 ng province? Si Dr. Tong ay anak ng Tong Group. No wonder maganda ang ugali niya. Sa pag-iisip na ang Tong Group ay personal na lalapit upang makiusap para sa awa sa ngalan ni Lito. Napakaswerte nitong si Lito. Sa ilalim ng mabangis na tingin ni Fango, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Lian. Vice Principal Joe, nakapagdesisyon ka na ba? Wala na akong masyadong oras. Mas maganda kung hindi mo na ako hahayaang maghintay ng matagal. Naningkit ang mga mata ni Fango, at hindi na siya nagpasensya. Pero sinaktan niya ang anak ko, ako. Ang puso ni Lian ay nanginginig. Kung gusto niyang sumuko siya sa paghihiganti, hindi niya ito matatanggap. Well, babayaran kita ng 5 milyon sa ngalan ni Mr. Argel. Sana mawala na ang bagay na ito. Habang nagsasalita siya, bahagyang nagdilim ang mukha ni Fango. Ito na ang huling pasensya ko. Kung hindi ka matino, hindi magiging kasing simple ng pagiging baldado ang anak mo. Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding pananakot. Napalunok si Lian. Alam niyang kapag hindi siya nakipagkompromiso, siya ay papatayin. Sa mga mata ni Sanyo, mas madali para sa kanila na mawala sa mundong ito kaysa sa pagbuga ng isang butil ng buhangin. Sa pag-iisip nito, dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. Very good. Ang mga nababagay sa kanilang mga aksyon sa panahon ay matalino. Tumango si Fango bilang kasiyahan. Tulad ng iniisip ng lahat na ang bagay na ito ay matatapos. Isang mabangis na boses ang biglang dumating. Sinong bastos ang bubuli ng ganito sa kapatid kong si Boang Joe? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sinundan ng mata ng lahat ang boses at tumingin sa paligid. Nakita nila si Boang na nakaupo sa wheelchair at itinulak. Sa tabi niya, dahan-daang lumabas sa crowd ang isang binata, kasunod ang 2 lalaki. Nakasuot ng itim na coat ang binata. Matangkad siya at gwapo, ngunit may isang uri ng kay-abangan at yabang na pag-aari ng isang mayamang binata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lito, itong kapatid na inimbitahan ko ngayon ay tiyak na magpapadala sa iyo sa kamatayan sa 18 palapag. Maghihiganti ako sa aking nabali na kamay. Ang mukha ni Boang ay baluktot at mabangis, at ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit habang nakatingin kay Lito. Ikaw ba ang bumugbog sa kapatid ko ng ganito? Itinuro ng binata si Lito ng pag-alit. Bibigyan kita ng 1 minuto upang magpaalam sa iyong pamilya at hilingin sa kanila na maghanda ng isang sementeryo. Kakailanganin mo ito sa lalong madaling panahon. Kalmado siyang tiningnan si Lito at hindi umimik ng matagal.
Nang makitang hindi siya nagsasalita, naisip ng binata na siya ay natakot at napangiti ng may pagmamalaki. Anong wala? Tanga, natatakot ka bang umihi sa pantalon mo? Kung sirain mo ang iyong mga kamay ngayon at yumuko ng 10 beses, pagkatapos ay gumapang sa ilalim ng aking pandiya at umakyat sa labas ng ospital na ito, ililigtas ko ang iyong buhay. Puff! Biglang tumawa si Lito na para bang nakarinig siya ng isang magandang biro. Kumunat ang mga asul na ugat sa noo ng binata, at nagalit ito. Anong tinatawa-tawa mo? Are you crazy? Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at sumulyap kay Buang. Mahinahon niyang sabi, napangiti ako. Malapit ka na rin maging katulad niya. Iuukol mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa isang wheelchair, ngunit ngayon ay tumatahol ka pa rin tulad ng isang asong baliw. Ang yabang mo. Alam mo ba kung sino ako? How dare you call me a dog? Gusto kitang patayin, pero ngayon parang hindi na kailangan. With this, kumaway siya sa dalawang lalaking nasa likod niya. Paalisin mo siya. Hawakan mo. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Fango, na nasa gilid. Lumapit siya at sinabing, maaari ko bang malaman kung saang pamilya ka galing? Ako si Fango Bait, ang taong namamahala sa tong group sa Badok City. Wala akong pakialam kung ikaw si Fango Bait o sino paman. Umalis ka na nga sa harapan ko. Puputulin din kita. Ibinuko ng binata ang kanyang bibig at pinagalitan, sobrang yabang. Kabanata 47. Anong mayabang na brat? Nagdilim ang mukha ni Fango Bait, at nanlamig ang kanyang mga mata. With a hint of killing intent, he said, kung sasaktan mo ang tong group, ikaw at ang iyong pamilya ay magdurusa ng husto. Tongs group? Anong klaseng basura yan? Ni hindi ko pa nga narinig eh. Mayabang nasabi ng binata. Nang marinig ito, labis na nagalit si Fe. Anong karapatan mong bastyusan ang tong group? Humingi ka ng tawad dali. Noon lang napansin ng binata si Fe. Biglang nagningning ang kanyang mga mata, at ilang beses niya itong tinignan pataas-baba, lalo na ang matambok nitong dibdib. Paulit-ulit niya itong tinitigan, at halos maglaway na siya. Beauty, free ka ba mamayang gabi? Anong mangyayari kung magpa-appointment tayo? Pinahid niya ang laway niya at may pagnanasa na sinabi. Nang makita ang napakaraming lalaking nagnanasa sa kanya, agad na nanlamig ang mukha ni Fe. I don't have time. Also, please apologize for insulting her. Tot, a beauty is a beauty. Napakaganda kung magalit. Ang kabilang partido ay tila bastos habang itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Fe. Pak! Sa malutong na tunog, may lumabas na pulang handprint sa kaliwang mukha ng lalaki. Scum! Layuan mo ako. Ibinaba ni Fe ang kanyang kamay at nanginginig sa galit. Damn it! Ikaw ay bastos. Nakakahiya ka diba? It's your blessing that I like you. Maniwala ka man o hindi, sasampalin kita ngayon. Tinakpin ng lalaki ang kanyang mukha at agad na nagliliyab sa galit. Sumigaw siya ng pang-aabuso at inutusan ang kanyang mga tauhan sa likod niya, itali mo ang asong ito. How dare you? Sa kabilang panig, ang kalmadong si Fango ay hindi na napigilan. Sa sobrang galit niya ay sinaman niya ito ng tingin. How dare you have designs on first miss? I think you're tired of leaving. Tell me your name. My tong group will never let a scum like you live in this world. Sa sandaling ito, nagbulungan ang mga katabi niya, tapos na. Itong taong ito ang nag-provoke sa pamilya Tong. I don't think he will survive tonight. Hiningi niya. Nang marinig ito ng binata ay walang bakas ng takot sa mukha nito. Sa kabaligtaran, tumawa siya ng malakas at pagkatapos ay sinabi kay Fango, matanda, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Pagkatapos noon, hinubad niya ang kanyang coat at inihagi sa kanyang mga tauhan. Nakasuot siya ng itim na short-sleeved shirt, katulad ng uniforme. Sa dibdib ng kamiseta, may ilang salita na may burden na gintong linya. Nang makita ni Fango ang mga salita, nagsikip ang kanyang mga mata. Changfeng Martial Arts Club. Nang makitang may mali sa kanyang ekspresyon, nagmamadaling sinabi ni Fe, Uncle Fango, anong problema? Bagamat medyo mahirap panghawakan ang martial arts club, hindi ito mahirap para sa ating pamilya Tong. Miss, hindi mo naiintindihan. Iba ang Changfeng Martial Arts Club sa ordinaryong martial arts club. Walang magawa si Fango at nagpaliwanag, ang direktor ng Changfeng Martial Arts Club ay tinatawag na Yan Liluo. Ang kanyang martial arts ay napakalakas, ngunit hindi siya isang malaking banta sa atin. Ang susi ay ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Bingo Luo. Ang kanyang martial arts cultivation ay lubhang nakakatakot. Siya ay nireranggo sa loob ng top 20 sa pamilya ng probinsya.
Kahit na ibang master ay iginagalang siya, pero ang iba ay iginagalang nila ang ating pamilya. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nawala ng kulay ang maliit na mukha ni Fe. Kung kailangang bigyan siya ng kaunting mukha, kung gayon ang pamilya tong ay wala sa kanyang paningin. Sa sobrang lakas ng background, hindi katakataka na ang walang kwentang lalaki na ito sa harapan niya ay napakayabang. Old thing, you have a good eye, pero may isang bagay na hindi mo pa alam. Tawa ng tawa ang binata. Ang pangalan ko ay Harold Luo. Si Bingo Luo ang aking biolohikal na kapatid. Ano? Sa sandaling sinabi niya iyon, bumagsak ang mukha ni Fango. Nanginginig ang mga labi niya at puno ng kilabot ang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, yumuko siya ng malalim kay Harold. I'm sorry, Mr. Luo. Hindi ka namin nakilala ngayon at nasaktan ka. Patawarin mo kami. Nang makita ng mga nanonood ang eksenang ito, lahat sila ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay kasing laki ng mga kampanang tanso. Kung tutuusin, mas pamilyar sila sa malalaking pamilya ng negosyo tulad ng Tong Group. Karaniwang mababa ang profile ng mga martial artist at hindi mataas ang tingin sa mga ordinaryong tao. Lumipat lamang sila sa itaas na bilog. Sa makatuwid, para sa mga ordinaryong tao, kung hindi sila interesado sa martial arts, malamang na hindi nila malalaman kung sino sina Bingo Luo at Harold Luo. Kaya naman nagulat sila nang makita nilang humingi ng tawad si Fango kay Harold. Si Fango ay isang natatanging tao, ngunit humingi siya ng tawad sa kanya at yumoko sa kanya. Mas makapangyarihan ba ang lalaking iyon kaysa sa mga tong? Malamang ganito. Kung ganoon, malalagay sa matinding problema si Lito. Nako, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari kay Lito kung hindi siya maglalakas loob na guluhin ang pamilya Tong. Mabuti na lang na mapanatili niya ang kanyang buhay. Nang marinig ang mga pessimistic na diskusyon na ito, hindi napigilan ni Fe na tanungin si Fango, Tito Fango, paano ka hihingi ng tawad sa hamak na ito? Kahit na ang kanyang kapatid ay si Bingo Luo, hindi niya mabubure ang katotohanan na siya ay isang hamak. Namumula ang mukha ni Fango habang pinapagalitan siya sa mahinang boses, tama na. Gusto mo bang masaktan ang buong Tong Group? Paano si Lito? Nang makitang gustong umatras ni Fango, namula ang mukha ni Fe sa pagkabalisa. Malamig na ngumiti si Fango at sinulyapan si Lito na may panghahamak. Haha, let alone for an outsider, miss, I'll tell you the truth. Kahit na kailangan kong pumili sa pagitan mo at ng Tong Group, pipiliin namin ng tatay mo na panatilihing ligtas ang grupo ng walang pag-aalinlangan. Ano? Ako? Hindi ako naniniwala. Sa isang iglap, si Fe ay tila tinamaan ng kidlat, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Kahit na sinabi niya ito, nakatira siya sa mataas na klase sa buong taon. Mas alam niya kung gaano kalupit at cold-blooded na mga negosyante. Tinanggap niya ang katotohanan ito. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang walang magawa siyang tumingin kay Lito. I'm sorry, ako ang nagpagulo sa'yo. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at umiyak, na kasing ganda ng bulaklak ng pera sa ulan. Habang pinapanood ang eksenang ito sa gilid, matagal nang nawala ng pasensya si Harold. Haha, damn old man, since you know how powerful I am, why don't you get out of here? Dahil dito, mata ko niyang tiningnan si Fe. Baby, don't cry. You will be mine from now on. Tonight, I will love you very much. My skills in bed are not for show. Umalis ka. Ang hindi matiis na mga salitang ito ay nagpagalit kay Fe, at siya ay sumigaw ng hysterically. Humph! You little slut, how can you be so shameless? It seems that I can only use force. Kumaway siya sa kanyang mga tauhan at sinabing, kunin mo siya at itali. Paglalaruan ko siya pagkatapos kong harapin ang munting bastos na iyon. Oo. Ang dalawa sa kanila ay may hawak na lubid na kasing kapal ng hinlalaki at lumapit kay Fe. Hayop ka! Huwag mo akong hawakan. Napaatras si Fe sa kawalan ng pag-asa hanggang sa mapilitan siya sa isang sulok. Malungkot ang ekspresyon ni Fango habang pinagmamasdan ang nangyaring trahedya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magpakawala ng kahit isang hininga, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ipikit ang kanyang mga mata. Karamihan sa mga nanunood ay mga kasamahan ni Fe. Sa oras na ito, walang lumabas para pigilan siya, kahit na magsalita sila. Kung paanong si Harold ay nakatingin ng may kasiyahan habang si Fe ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Kung ang iyong mga tauhan ay humawak ng isang buhok sa ulo ni Fe, puputulin ko ang lahat ng 10 daliri nila. Mabagal at hindi nagmamadali ang malamig na tono ng boses niya. Sa sandaling ito ng kaba, bigla itong nalipat. Natigilan ang lahat, pati na ang dalawang lalaking gumagawa ng krimen.
Huminto din sila at tumingin sa direksyon ng tunog. Habang umaalingaw-ngaw ang boses, ang inis na tingin ni Harold ay bumaling kay Lito, na nanatiling tahimik sa ilang sandali. Ngumisi siya. What's wrong? Gusto mo bang maging bayani at magligtas ng kagandahan? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Kabanata 48. Walang ekspresyon sa mukha ni Lito, ngunit kalmado lang siyang tumingin kay Harold. Ang katahimikan ay parang kalmadong itim na dagat sa hating gabi, na medyo nakakatakot. I don't want to repeat the same words again. Otherwise, 10 seconds later, maglupusay sila sa lupa at kukunin ang sarili nilang mga daliri. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, humagalpak ng tawa si Harold. Ang kanyang labis na ekspresyon ay tila nakarinig siya ng isang uri ng hindi pa nagagawang biro. Tawa rin ng tawa ang dalawang lalaki, sinusubukang hawakan ang palso ni Faye habang tumatawa. Sa sandaling ito, biglang gumalaw si Lito. Hindi nakita ng mga tao kung paano siya gumalaw. Isang anino lamang ang kanilang nakitang dumaan. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa tabi ni Faye. Sa ilang mga punto, nakuha niya ang kutsilyo ng prutas sa mesa. Crack crack. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang dalawang lalaking nakaitim ay biglang napahiyaw. Kamay ko! Kamay ko! Pinagmasdan ng mabuti ng mga tao at nakita nilang may 20th malalaki at maliliit na daliri na nakakalat sa lupa. Napatingin siya sa kamay ng dalawang lalaki. Ang kanyang mga daliri ay pinutol mula sa base ng kanyang mga daliri, at ang cross-section ay napakakinis. Lahat ng taong naruroon ay napasigaw sa pagkamangha. Imposibleng pumutol ng buto gamit lang ang fruit knife. Walang saysay. Snap science. Hindi tugma sa science ang bilis niya ha. Ang mga tanong na ito ay lumitaw din sa isip ni Harold. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang nag-hallucinate siya. Young Master. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Galit na sambat ni Harold, dalawang walang kwenta. Sa oras na ito, mahinahong sinabi ni Lito, ang hiwa ng sirang daliri ay napakakinis. Kung ang operasyon ay isinasagawa sa loob ng 10 minuto, ang tagumpay ay 80%. Nang marinig ito, tiniis ng dalawang lalaki ang sakit, tumingkayad sa lupa, itinaas ang kanilang mga daliri, at tumakbo patungo sa infirmary. Damn it! Sinong nagpaalis sa'yo? Sigaw ni Harold sa dalawang lalaki. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Sa isang kisap mata, nawala na ang dalawang lalaki sa koridor. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig pa rin ang katawan ni Faye. Pagkatapos ng lahat, siya ay naprotektahan ng husto mula noong siya ay isilang. Hindi pa siya nakaharap sa ganoong sitwasyon. Biglang may bumagsak na kamay sa kanyang balikat, mainit at malakas. Sa isang iglap, tila may mainit na agos na damaloy sa kanyang katawan. Huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Tumingin si Lito kay Faye, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang. Sa ilang kadahilanan, ang nanginginig na puso ni Faye ay dahan-daang kumalma habang nakatitig sa kanyang mga mata na itim, na parang may mahiwagang mahika. At ang palad nito ay nasa balikat niya. Bagamat manipis lang ang tela sa pagitan nila, hindi ito nagparamdam sa kanya na walang kabuluhan. Bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi, at isang mapagpapasalamat na ngiti ang lumitaw sa kanyang maluhaluhang mukha. Tumango siya at sinabing, okay. Nang makita ito, nagngangalit si Harold. Hindi lang sinasaktan ng lalaking nasa harapan niya ang mga lalaki niya, hinalikan din niya ang babaeng nagustuhan niya sa harap niya. Talagang hindi niya inilagay ang second young master luho sa kanyang mga mata. Ang gayong tao ay nararapat na mamatay. Ikaw. Marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Harold. Sumigaw siya, mayroon akong dalawang bagay na sasabihin sa iyo. Una, ibaba mo ang iyong kamay mula sa kanyang balikat. Pangalawa, babawiin ko ang iyong kamay para pakainin ang mga aso ngayon. Nakikita ng lahat na ang sikat na second young master ng pamilya Luo ay talagang galit. Si Fango, na nakatayo sa isang tabi, ay masama ang tingin kay Lito. Ang tanga na ito na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa ay napakatanga upang aliwin si Faye sa oras na ito. Nagalit siya sa pamilya Luo. Kung idawit niya ang pamilya tong, mahahatulan siya ng kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Harold, si Lito ay gumuhit ng isang mapanuksong ngiti. Dalawang bagay din ang sasabihin ko sa'yo. Una, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Miss Tong. Kung ayaw mo, pipilitin kita. Pangalawa, sinabi mo lang ba na magaling ka sa kama? Kawawa naman, malapit ka ng ma-disable. Natatakot ako na hindi mo na masabi yan sa hinaharap. Kalmado at mahinahon ang tono niya, na para bang may pinag-uusapan siya na mangyayari sa 100%. Pagkasabi niya noon, nagkagulo ang lahat.
Sa wheelchair, nagkatinginan sina Buang at Harold at tumawa ng malakas. Tinitigan ni Buang si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na galit. Ang yabang mo talaga at ignorante. Ang kung fu ni Second Young Master Luo ay personal na itinuro ni Bingo Luo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Lito, kahit anong bluff mo, patay ka ngayon. Gusto kitang makitang mamatay sa sakit. Sa sandaling ito, kasama si Harold bilang kanyang makapangyarihang taga-suporta, medyo nakahinga si Buang. Ikalawang Young Master Luo, kung mapilayan mo muna si Lito, hayaan mo siyang maranasan ang sakit ng aking anak, at pagkatapos ay pahirapan siya hanggang mamatay, kami ay lubos na magpapasalamat. Mula ngayon, susundin namin ang iyong pamumuno. Habang nagsasalita siya, yumuko si Lian kay Harold. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan habang nakatingin kay Lito. Ang papuri ay nagparamdam kay Harold na parang lumulutang siya sa hangin. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at agad na sumigaw, mabuti. Ako, si Harold Luo, ang pinakamatapat na tao. Tatanggapin ko ito. Para sa akin, ang pagharap sa ganitong uri ng hamak ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Nang marinig ito, ang mga mukha ni Lian at Buang ay agad na napuno ng ligalig. Inaasahan nilang makita si Lito na pinahihirapan hanggang mamatay. Kahit sinong tumingin sa eksenang ito, tiyak na mamamatay si Lito. Lito, inatake mo si Buang para tulungan ako. Pasensya na, nadala kita sa gulo. Ipinikit ni Fe ang kanyang namumuong mga mata na puno ng paghingi ng tawad. Ngumiti si Lito at inaliw siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit kami magkasama ni Buang. Dati, ilang beses nang naghahanap ng gulo ang mag-ama. Nauna na siyang nagtiis, ngunit lumayo na sila. Dahil hindi pa rin nila alam kung paano pigilan ang kanilang mga sarili pagkatapos gumawa ng konsesyon at sinubukan pa siyang pilitin na mamatay, kung gayon hindi nila dapat sisihin siya sa pagiging malupit at walang awa. Sa pag-iisip nito, naging malamig ang mga mata ni Lito. Nang makitang tumahimik siya, napangiti si Harold at sinabing, anong problema? Natatakot ka ba na hindi makapagsalita? Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses. Tupaligayahin kita. Ngumiti si Lito at hindi nagmamadaling sinabi, iniisip ko lang kung pilayin muna ang iyong kaliwang kamay o ang iyong kanang kamay. Hahaha. Napabalikwa si Harold at tumawa. Gayunpaman, hindi siya tumawa ng 2 beses. Sa isang iglap, kumislap ang figure ni Lito, at lumitaw siya sa kanyang harapan na parang kidlat. Basag. Basag. 2 malulutong at kaaya-ayang tunog ng mga bitek ng buto ang maririnig. Nanlaki ang mga mata ni Harold habang nakatingin kay Lito, na biglang sumulpot. Kasabay nito, nakaramdam siya ng sakit na hanggang buto sa kanyang mga balikat. Mahinahong ngumiti si Lito. I've made up my mind. I'll cripple both your left and right arms. That way, it'll be more symmetrical. Sa puntong ito, biglang tumigil ang pagtawa ni Harold, at naging masakit na dagandong. Gayunpaman, hindi nilayo ni Lito na huminto. Bigla siyang sumipa at nabali ang mga binti ni Harold mula sa kanyang mga tuhod. Sa isang kalabog, mariing lumuhad siya sa harap ni Fe. Wala pang 1 minuto, ang mayabang na Second Young Master na si Harold ay naging isang tumpok ng putik sa sahig. Katahimikan, isang nakakatakot na katahimikan. Sa sandaling ito, walang sinuman, kabilang si Lian at ang kanyang anak at si Executive Wang, at ang mga nanonood ng saya, ay di makapagsalita. Para kay Lito, ang kanyang ekspresyon ay malungkot habang siya ay naglalakad patungo kay Lian ng hakbang-hakbang. Ikaw. Halimaw ka, huwag kang lalapit sa akin. Si Lian ay patuloy na umatras. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding kilabot na higit na labis kaysa sa nakakita ng multo. Kabanata 49. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, isang mapanganib na aura na nagmumula sa kanyang itim na mga mata. Ang dating bagay, pinaglaruan mo ang gamot ng pasyente noong nakaraan at pinaglaruan mo ako. Binitawan na kita, ngunit hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Masyado kang lumayo. Isang insulto sa salitang doctor, ang hayaan ng isang kasuklam-suklam na tulad mo na manatili sa ospital. Ngayon, ipapatupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit at alisin ang pamilyang medikal. Nang makita niya ang mga mata ni Lito na puno ng layuning pagpatay, agad na bumigay ang mga binti ni Lian at napaluhod siya. Niyakap niya ang binti ni Dinwang at umiyak, Direktor, nagkamali ako. Madalas akong tumanggap ng mga pulang pakete mula sa pamilya ng pasyente, at tumanggap din ako ng 10 milyon na suhol mula sa pabrika ng mga parmasyutiko. Ginamit ko ang aking posisyon para bigyan ng pasyente ng hindi kwalipikadong gamot. Nakagawa ako ng isang karumal-dumal na krimen. Quickly call the police and take me into prison.
As long as you let me live here, I can go anywhere I want. Napaungol si Lia na parang baboy na kinakatay. Para siyang bumaba sa kabaliwan. Tiningnan ni Executive Wang si Lito na may kaunting kahihiyan at may paggalang na sinabi, Lito, si Vice President Joe, nako, mula ngayon, hindi na siya ang Vice President. Ang ginawa niya ay dapat ibigay sa pulis at parusahan ng batas. Sa katunayan, naunawaan din ni Lito ang mga kadahilanang ito. Matapos mag-alinlangan sandali, tumango siya. Nang malapit ng makahinga ng maluwag si Executive Wang, narinig niyang mahinang sinabi ni Lito, maiiwasan mo lang ang kamatayan, ngunit hindi ka makakatakas sa kamatayan. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang paa at ipinatong ito sa dibdib ni Lian. Puff! Iniluwa ni Lian ang isang subo ng lumang dugo. Nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang. Ilang beses siyang napaungol at nawala ng malay sa sakit. Habang lumilipis ang kanyang tingin sa lugar na may kapansanan, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito. Tahimik siyang lumabas sa harap ng lahat ng nagtataka, nagulat, o nakakatakot na mga tingin. Sa opisina ng supervisor, si Lito ay umiinom ng tubig. Lito! Pumasok si Fe at mahinang tinawag siya. Ibinaba ni Lito ang tasa. Anong problema? Namula si Fe. Baka kailanganin kitang bigyan ng kaunting pabor. Nagtaas ng kilay si Lito at sinenyasan siyang magpatuloy. Medyo alanganin ang mga mata ni Fe. She blinked her long eyelashes, bit her full lower lip with her teeth, and said, ganito kasi. May ipadala ang tatay ko para iligtas ka, nagsinungaling ako sa kanya na boyfriend kita. Si Lito ay mukhang walang magawa at sinabing, ayaw niya akong makita, hindi ba? Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-inom ng tubig. Oo, at, may gustong sabihin si Feng ngunit natigil sa pag-iisip. Sa wakas, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at sinabing, sinabi ko rin sa kanya na nagsesex na tayong dalawa. Puff! Hindi napigilan ni Lito ang pagluwa ng isang subo ng tubig. Muntik na siyang mabulunan. Kuya, meron bang katulad mo na makakasira sa reputasyon ng tao? Puro at inosenteng birhen pa naman ako. Nang marinig ito, agad na nalungkot si Fe. She pouted and said, Hoy! Nasira ba ang reputasyon mo? Naging mabait ako para isakripisyo ang sarili kong reputasyon para iligtas ka. Ayos lang kung hindi ka nagpapasalamat, pero ako ang sinisisi mo. Nang makitang nagalit ang dilag, walang pagpipilian si Lito kundi itaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Sige, kasalanan ko. Paano kita matutulungan? Katulad niyan. Ngumiti si Fe at sinabing, magpanggap ka lang na boyfriend ko sa harap ng tatay ko, para hindi niya ako pilitin na pakasalan ang mga hanggal na pangalawang henerasyon na iyon sa buong araw. Hindi nahirapan si Lito, kaya agad siyang pumayag. Okay, anong oras? Talaga. Salamat talaga. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Fe. She said happily, hindi pa. I'll let you know when the time comes. Sa pag-iisip na magpanggap na mag-asawa kasama ang lalaki sa kanyang harapan at makilala pa ang kanyang mga magulang, sa hindi malamang dahilan, biglang tumibok ng mabilis ang maliit na puso ni Fe. Sa hapon, ang ospital ay nagbigay ng abiso sa lahat ng mga tao. Ang posisyon ni Vice Principal Joe ay tinanggal dahil sa personal na katiwalian. Si Buang, sa kabilang banda, ay tinanggal sa kanyang trabaho dahil siya ay nagbabalak laban sa kanyang mga kasamahang babae at gumamit ng mga dirty trick tulad ng pagdedroga. Hindi na siya muling magtatrabaho. Matapos ang insidenteng ito, mabilis na kumalat ang katanyagan ni Lito sa Central Hospital. Sinabi pa ng ilang tao na si Lito ay isang inapo ng isang martial arts family. Dahil pagod na siya sa pakikipaglaban, itinago niya ang kanyang pagkatao at nagtrabaho bilang isang doktor dito. Marami ring mga binibini na lumapit kay Lito sa iba't ibang paraan, umaasang makuha ang atensyon ni Lito, ang inapo ng isang maharlikang pamilya. Si Lito ay sobrang walang magawa. Hindi katakataka na palagi siyang binabalaan ng kanyang amo na huwag siyang magpakitang gilas kapag siya ay nasa mundo. Hinding-hindi magsisinungaling sa kanya ang matanda. Sa kabutihang palad, ang pansamantalang gawaing ito ay malapit ng matapos. Si Professor Sun ay babalik pagkatapos ng pulong. Sa wakas ay maalis na ni Lito ang abalang trabaho sa ospital at tumuon sa pakikitungo sa mga bastos ng pamilya Argel. Sa inner court ng Changfeng Martial Arts Club. Sa kwarto ni Harold, walang katapusan ang mga hiyawan. Mitiig ang ginagamot siya ng isang pribadong doktor na nakaputi. Sa tabi ng kanyang kama ay nakatayo ang isang marangal na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 50. Ang lalaking ito ay ama ni Harold, ang may-ari ng Changfeng Martial Arts Club, yun. Sa sandaling ito, puno ng dilim ang mukha ni Yan Liluo.
Pagtingin sa kanyang anak na nakahiga sa kama, na sobrang sakit na napilayan ang mga kamay at paa, bakas ang sakit sa puso sa kanyang matandang mata. Sa oras na ito, natapos na ang doktor. Pagkatapos makipagpalitan ng tingin kay Yanli, sabay silang lumabas ng kwarto. Pagkatapos ng ilang hakbang, nagmamadaling nagtanong si Yanli, Dr. Hathat, kumusta si Harold? Umiling si Dr. Hathat at bumaantong hininga, ang kanyang mga paa at buto ay nadurog, at ang kanyang mga kalamnan at mga sisidlan ay nabali. Natatakot ako na sa buhay na ito, ang pangalawang young master. Dahil dito, medyo nahihirapan siyang tumingin kay Yanli, nilunok ang kanyang laway, at sinabing, natatakot akong hindi na siya makatayo. Pang! Binasag ni Yanli ang florera sa kahoy na frame sa tabi niya ng isang suntok, at ang malungkot niya mga mata ay agad na namula. Galit niyang sinabi, damn it, nasinira ni Lito ang buong buhay ng aking anak. Ako, si Yanli Luo, ay dapat punatin ang kanyang buong pamilya upang maibsan ang puot sa aking puso. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit ang isang subordinate at nagulat, narito ang may-ari, si Director Quintos ng numero 1 Martial Arts Club. Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa iyo. Sinabi rin niya na may kinalaman siya sa isang lalaking nagngangalang Lito Argel. Lito Argel. Narinig ni Yanli ang balita. Isang young master ng unang martial arts club ang binugbog ng itim at asul ng isang binata na wala pang 20 taong gulang. Nawala ang karamihan sa kanyang mga ngipin. Hindi kaya ang binatang ito na wala pang 20 taong gulang ay si Lito din. Habang nasa isip ang tanong na ito, tumakbo si Yanli sa harapang bulwagan at ikinulong ang isang kamay sa kabila bago ang kanyang dibdib. Director Quintos, sorry sa hindi pagtanggap sa iyo. Si Quinto ay nasa edad 50 na. Ang kanyang buhok ay kalat-kalat at kulay abo, at siya ay payat at maliit. Siya ay bilang shriveled bilang isang pechakor. Ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang mga tatsulok na mata, na puno ng kalupitan at pag-iisip paminsan-minsan. Kuya Luo, ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng mga insinuasyon, kaya hindi ako magpapatalo. Nandito ako ngayon para sa isang bastos na nagngangalang Lito. Ang tatsulok na mata ni Quinto ay puno ng puot. Nabalitaan ko na sinaktan niya ng husto ang anak mo. To tell you the truth, 2 days ago, isang young master sa restaurant ko ang nasugatan din niya ng malubha, at lahat ay nanlumo. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Yanli, at tumingin siya sa mga mata ni Quinto. So, Kuya Quinto, ibig mong sabihin. Si Quinto ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Magtutulungan tayong dalawa para lipulin ang buong pamilya ng batang ito. Una, para makaganti. Pangalawa, maibalik ang dignidad natin at ipaalam sa lahat na ang martial arts club ay hindi bagay na maaaring guluhin ng kahit sino. Nang marinig ito, agad na hinampas ni Yanli ang mesa at sinabing, well, iyon nga ang gusto ko. To tell you the truth, ang panganay kong anak, si Bingo, ay agad na bumalik mula sa ibang bansa para patayin ang lalaking iyon. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Quinto. Sa tulong mo, sigurado akong magbubunga ito ng 2 beses sa resulta sa kalahating pagsisikap. Nag-imbestiga ako ng maigi. Si Lito ay may ama at isang 15 taong gulang na kapatid na babae sa kanyang pamilya. Sila ang kanyang mga kahinaan. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yanli, at sinabi niya na may nakakatakot na ngiti, kung gayon maaari na tayong magsimula sa 2 taong ito at hulihin ang pagong sa garapon. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang loob at tuwang-tuwang sinabi, Brother Quinto, please come in. Uminom tayo ng tsaa at magkaroon ng pangmatagalang talakayan. Dapat nating patayin ang pamilya ng 3. Kabanata 50. Sa araw na ito, bumalik si Professor Sun sa ospital. Katatapos lang ibigay ni Lito ang kanyang trabaho. Patuloy na hinihiling sa kanya ni Executive Wang na manatili. Maaari kitang bigyan ng dobleng sahod. Basta't handa kang manatili sa ospital, maaari kang pumili ng iyong posisyon. Walang magawang umiling si Lito. Director, hindi naman sa ayaw kong pagbigyan ka, pero dahil may gagawin ako, wala na akong magagawa. Pagkatapos ng serye ng mga paliwanag, atubiling binitawan siya ni Executive Wang. Habang naglalakad siya sa koridor ng ospital ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang caller ID. Tatay niya iyon. 0. Hello. Nanggaling sa kabilang dulo ng telepono ang nag-aalalang boses ng isang babae. Ikaw ba si Lito? Kapitbahay mo ako. Bumalik ka at tingnan mo. Kanina lang, may dumating na grupo ng mga tao at dinala ang mag-ama mo na parang mga bandido. Nakita ko ang cellphone ng tatay mo sa lupa, tapos alam ko na ang number mo. Nang marinig ito, agad na nanlamig ang mukha ni Lito.
Subconsciously, naramdaman niyang may kinalaman ang bagay na ito sa dalawang martial arts club. Tanong niya, Kuya, nakita mo ba kung sino ito? Hindi ko rin alam. Napaka-fierce nilang lahat. O siya nga pala, naalala ko. May nakita akong ilang salita na nakaberde sa dibdib ng isa sa kanila, na parang bugzo ng hangin. Nako, hindi ko nakita ng malinaw ang specifics. Lumubog ang puso ni Lito at alam niya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa telepono, Kuya, alam ko na kung sino ito. Salamat. Pagkababa ng telepono, ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo, na naglalabas ng lubhang mapanganib na aura. Yan Liluo, kung maglakas loob kang pag-ukulan ng daliri ang pamilya ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Lito, anong problema? Sa oras na ito, dumating si Fe. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng doktor. Sa halip, nakasuot siya ng light blue na slim skirt. Ang kanyang figure ay kaaya-aya at kaakit-akit. Ayaw ni Lito na isali siya, kaya umiling siya at sinabing, ayos lang. Bakit ganyan ang suot mo? Nang marinig ito, napabuntong hininga si Fe na may walang magawang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Dahil alam ng lahat na ako ang panganay na anak ng tong group, hindi bababa sa 50 lalaki ang dumating upang pasayahin ako araw-araw. Inis na inis ako, kaya nagbitiw ako sa ospital kaninang madaling araw. Tumango si Lito at tumalikod para umalis, ngunit pinigilan siya ni Fe. Hoy, may tinatago ka ba sa akin? Narinig ko kanina na pinagsasabi mo si Yan Liluo. Hindi ba siya ang may-ari ng Changfeng Martial Arts Club? Anong nangyari sa kanya? Si Fe ay isang taong gustong malaman ang mga bagay. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Lito ay maaaring nasa problema. Kung ang kanyang problema ay sanhi ng kanyang insidente, hindi siya tatayo at walang gagawin. Alam ni Lito na hindi niya ito may tatago sa matalinong binibini, kaya kailangan niyang sabihin dito ang tungkol sa pagkidnap sa kanyang ama at kapatid na babae. Mukhang nag-aalala si Fe. Anong gagawin mo? Malamig na ngumiti si Lito. Maghintay sa bahay. Inilayo nila ang pamilya ko dahil gusto nilang gamitin ang mga ito bilang pain para maakit ako sa maingat nilang idinisenyong bitag. Kaya, bago iyon, hindi manganganib ang pamilya ko. Napakagatlabi si Fe. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Hindi mo kayang harapin ang buong martial arts club ng mag-isa. Napakalakas ng martial arts club. Makakatulong ba ang tumawag ng pulis? At saka, ngumuso si Lito, at nanlamig ang kanyang mga mata. Masyadong madali para sa kanila iyon. Naglakas loob silang magplano laban sa pamilya ko. I can guarantee that they will regret this decision for the rest of their lives. Sa pagtingin kay Lito, na naglalabas ng malamig na aura, ang puso ni Fe ay nanginig at naramdaman niya na parang nahulog siya sa isang ice cellar. Bigla niyang naramdaman na talagang malupit si Lito. Dahil sinabi niya ito, tiyak na gagawin niya ito. Hindi maantala ang usapin. Si Fe ay nagmaneho pabalik sa kanyang tahanan sa lumang lugar kasama si Lito. Sinipa ang pinto, at nagkagulo ang silid. Ang lahat ay nakakalat sa buong lupa. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Lito. Sa pagtingin sa kakaibang numero sa screen, ang tono ni Lito ay napakalamig. Nasaan ang aking ama at kapatid na babae? Mukhang alam mo na. Ang boses ng isang medyo may edad na lalaki ay nagmula sa tapat. Mahina niyang sinabi, kapag nasaktan mo ng husto ang anak ko, naisip mo na ba ang kahihinatnan? Hindi pinansin ni Lito ang kanyang panunuya at malamig na sinabi, Yanli, ayaw kong marinig ang mga kalokohang ito. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan ang aking ama at kapatid na babae? Anak, ang lakas ng tono. Malamig na sumingot si Yanli at sinabi sa masasamang tono, 9:00 na ng umaga, 10 o'clock sa number 8 hall ng Jinding Hotel. Hihintayin kita dito. Huwag kang malate. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na kumpleto ang mga kamay at paa ng pamilya mo. Sok! Sok! Nakakaawa si Chenner na walang paa. Tahimik na nakinig si Lito. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita siya ng paisa-isa. Yanli, makinig ka sa akin. Simula bukas, wala ng Changfeng Martial Arts Club sa Badok City. Kalmado ang tono niya kaya kinilig ang mga tao. Pagkatapos noon, hindi na niya hinintay ang sagot ng kausap at ibinaba na ang telepono. Kinakabahang tanong ni Fe, Lito, kumusta na? Nag-request ba sila? Kung gusto mo ng pera, matutulungan kita. Umiling si Lito, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng tubig sa lawa. Tanging sinabi niya, kung maginhawa, ipadala mo ako sa Golden Tripod Hotel. Oo. Nang walang sinabi pa, tumango ng mariin si Fe. 9:05 ng umaga. Mayroong kabuuang higit sa 10 mesa sa number 8 hall ng Golden Tripod Hotel.
Daan-daang mga martial arts practitioners mula sa siyam na martial arts club ang nagtipon. Sa oras na ito, si Yan Li, na nasa upuan ng pinuno, ay kumalapag sa mesa gamit ang isang tasa. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa malaking bulwagan. Sinabi ni Yan Li, lubos akong nagpapasalamat na lahat kayo ay nakadalo sa welcome banquet ng aking anak. Umupo sa tabi niya ang isang matangkad at payat na binata na may gwapong mukha. Mukha siyang walang pakialam, ngunit may bahid ng pagmamataas at pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Yan Li, si Bingo Luo. Siya ay nagtataglay ng isang kahangahangang martial talent. Sa sandaling ito, ang head person ng Immensity si Martial Arts Arena ay tumayo at binigyan ng nakakainggit na tingin si Bingo. Nakakunot ang noo niyang sabi. Kuya Yan Li, hindi mo na kailangang sabihin iyan. Si Bingo ang ipinagmamalaki ng ating Badok City at maging ang buong mundo ng martial arts ng probinsya. Pagkabalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, sigurado akong nakarating na siya sa mas mataas na antas sa martial arts. Isang pagpapala para sa atin na makilala siya. Hahaha. Tumawa ng malakas si Yan Li, at pagkatapos ay unti-unting nagdilim ang kanyang mukha, at iniban niya ang paksa. Sigurado akong nabalitaan ninyong lahat na ang pangalawa kong anak ay malubhang nasugatan ng isang binata na nagngangalang Lito. Ang mas nakakainis pa ay ang lalaking ito ay malubhang nasugatan ng isang dissenting young master sa First Martial Arts Center. Napakayabang niya. Nang marinig ito, ang iba ay biglang tumahimik, at pagkatapos ay sumambulat sila ng isang galit na dagindong ng galit. Nasugatan niya ang dalawang tao mula sa dalawang martial arts club na magkasunod. Ang yabang niya talaga. Sa paggawa nito, halatang hindi niya sineseryoso ang martial arts club natin. Dapat natin siyang turuan ng leksyon. Tama. Napakabisyo niya sa murang edad. Ano bang problema niya?